Saan ang punta mo, ate? Tanong ni Eric. Araw iyon ng Sabado. May date kayo ng nobyo mo? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Naroon sa sala ang lalaki at nagbabasa ng dyaryo. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin? Tanong ng kapatid. Break na nga kami, sagot niya. Truly? Oo. Saan ang punta mo? May pupuntahan lang. Saad nito. Ingat. Habol sa kanya ng kapatid. Huwag kang umalis ha. Nag-day off ngayon si Manang Mareng. Walang kasama si King at walang magluluto. 2:00 ang dating ni Gina. Bili ni Yana. Hihintayin namin si Gina at aalis din kami. Magsha-shopping kami ngayon. Akala ko makakasama ka sa amin. Bika naman ni Eric. Kailangan mo ba ng dagdag na budget? Tanong nito. Kung may ibibigay ka, siguradong matutuwang kambal. 5,000 lang ang budget ko na pang shopping namin ate. Anya nito. Kumuha siya ng 3,000 sa pitaka. Ibili mo pala ng rubber shoe si King. Noong nakarambuan pa yung nagpaparinig. Huwag naman lumagpas sa 2,000 ang sapatos para marami silang mapamiling damit. Bili niya dito. Dagdagan mo kaya ng 2,000 pa? Hirit ni Eric. Akin na nga yan. Hinablot niya ang pera. Pero mabilis yun na naiwas ni Eric. Ikaw itong mas malaki pa ang sahod kumpara sa akin eh. Ang isang buwan ko, 2 linggo lang sa take-home pay mo. Mabuti nga at kahit na papano, nag-aambag ako sa inyong pang-shopping. Saad ni Yana. Ang dami mo na namang sinabi ate. Walang dudang naghiwalay na kayo ng boyfriend mo na di pinakilala sa amin nila Gina dahil naiingayan siya sa'yo. Kung mananatili kang ganyan, di ka talaga magkakasawa. Pangiinis ni Eric sa kanya. Sa mga narinig, siniko niya sa tiyan ng kapatid. Napahiyaw ito. Sinamantala naman niya ang pagkakataong makaalis. Pagkalabas ng tarangkahan, may parating na tricycle. Pinara niya yon. Ang naturang sasakyan na maglalabas sa kanya sa village. May usapan sila ng mami ni Brandon. Iniimbitahan siyang mag-lunch. Siyempre, kasama nila ang anak nito. Sa tahanan pa rin ng mga ito sa Ayala, Alabang. Tapos, magkikita na lang sila ng lalaki sa EDSA Taft. Nasaan ka na? Ani Brandon. Dito na sa may MRT. Sagot naman ng dalaga. Nakita niyang paparating na si Brandon. Ilan ang kotse mo? Agad na tanong ni Yana. Bakit mo naman natanong? Hindi ito yung kotse ang gamit mo nun eh. 2 ang kotse ko. Sagot niya. Pwede bang akin na lang ang isa? Diretso niyang sabi. Ha? Nabigla si Brandon. Pumiksi siya. Ang damot mo pala? Bakit ba kayong mayayaman hindi makontento sa isang kotse? Hindi ba kayo nabubuhay sa isang sasakyan lang? Ang arte niyo ah. Sambit naman ni Yana. Ano? Gulat na si Brandon. Biro lang. Bigla niyang sambit. Pero kung ibibigay mo sa akin ang isang mong sasakyan, aba, hindi ko yung tatanggihan. Patagal ko na kayang pangarap na magkakotse. Ang problema lang, di ko kayang bumili nun eh. Saad ni Yana. Hindi na nagsalita pa ang lalaki nagmamaneho. Walang traffic at mabilis ang kanilang biyahe. Nasa Alabang na sila nang itanong nito kung saan siya umuwi. Nasurpresa tuloy siya sa pagtanong na yun ni Brandon. Why do you ask? Maang na tanong nito. Gusto ko lang malaman. Sagot na lalaki. Imposible namang pupunta ka sa amin. Wag mong gagawin yun. Minsan muna akong inilagay sa alanganing sitwasyon. Ayoko nang maulit pa yon. Mabuti na lang at napaniwala ko silang break na tayo kaya hindi na nila ako kinukulit-ukol sa'yo. Sa 90 Yacal Avenue, Woodville, malapit sa Naiya. Mahabang sabi nito. Thanks. Maikling sagot ni Brandon. Hindi ba't 4 kayo magkakapatid, Yana? Tanong ni Mrs. Mila Cruz sa dalaga. Naroon na sila sa sala dahil katatapos lamang nila magtanghalian. Tapos, nakaharap na namin yung kapatid mong isa. Teka, ano nga pala ang pangalan niya? King Ho. Oo nga pala.
Isama mo sila rito bukas for dinner. Gusto ko rin makilala ang iba mo pang mga kapatid. Natigilan si Brandon sa imbitasyon niyo ng ina sa mga kapatid ni Yana. Nagsalubong ang mga paningin nila ng babae. Nakabalatay sa mukha nito ang pagkabahala. Nagpapatulong ito sa kanya. Hindi naman niya malaman ang gagawin. Napansin niyang mula kay Yana, sumentro ang paningin sa kanya ng ina. Gumuhit na rin ang pagtataka sa mukha nito. Literal talagang nagpalipat-lipat ang paningin nito sa kanya. Is there something wrong? Takang tanong ng ginang. None, mommy. Sagot ni Brandon. Tita Mila, ayoko hong mangako. Pag Sunday ho kasi may kanya-kanyang destinasyon ng mga kapatid ko. Lagi nga ho akong kumakain mag-isa sa bahay pag araw ng linggo. Wika ng dalaga. Okay, ganito na lang. Next Saturday, dito kayo magdi-dinner ng mga kapatid mo. Wag na sa araw ng linggo. Sabihin mo na yun sa kanila, okay? Anya nito. Mami, akala ko aalis na kayo sa Martes. Tanong ni Brandon. Why are you so persistent to get rid of me? Ani Mrs. Cruz. Mami, kayo ang nagsabi na babalik na kayo ng Amerika sa Martes. Nire-remind ko lang po kayo. Dismayado na ang pakiramdam niya. Mag-e-extend na muna ako ng bakasyon. Bika ng ginang. Biglang nag-ring ang cellphone ni Brandon. Inalam niya kung sino ang tumatawag. Nagigit niya ang paghinga. Nagpa-excuse siya sa mga kaharap para masagot ang caller niya. Tumatawag si Marga. Hello? I miss you. Biglang banggit ni Marga sa kanya. You're here? Takang tanong niya. Yes, katunayan nga eh. Nandito ako ngayon sa kondo mo. Ang problema lang, wala ka rito. Nagluto na rin ako ng ating lunch sa pag-aakalang uwi ka. Pero hindi. Nasaan ka ba? Wala ka rin sa iyong opisina. Sumaglit ako ron kanina. Anang babae. Nandito ko sa amin. Tipid niyang sagot. What time ka uuwi? You're not eager to see me? Ani Marga. Marga, hindi sa ganun. Of course, I terribly miss you. Nandito kasi si Mommy. Minsan lang kami magkasama kaya sinusulit ko lang ang pagkakataon. Wika ni Brandon. Really? Gusto mo sumunod ako riyan? Hindi ba't sinabi mong gusto niya akong makilala? I wanna meet her too, darling. Excited na sambit nito. Sa ibang araw na lang, Marga. Bakit? Takang tanong nito. May inaayos kaming problema. Sabi na lang niya. But I've got a chance to meet her. Yes. When? I'll tell you. Okay, darling. Give my regards to her. Sambit ng babae. Makakarating. Tipid niyang sagot. Iko-container ko na lang ang pagkain tapos ilalagay ko sa fridge. Initin mo na lang kung kakainin mo. Pag muwi ka, call me. Will you? Anito ni Marga. Okay, sige. Sagot ni Brandon. Love you. Sambit ni Marga. Ngunit hindi na niya sinagot yon dahil ibinulsa agad niya ang cellphone at binalikan ng dalawang babae. Ang sarap ng kwentuhan ng mga ito. Napansin niyang panay-panay ang tapik ng ina niya sa palad ni Yana. Kasundo ng mami niya ang binabayaran niyang nobya. Dakong 2:00 na sila nakaalis nito. Nag-expressway siya, pero nag-exit siya ng sukat. Hindi naman nangusisa ang babae. Nagdesisyon siyang sa sukat na lang dumaan para hindi na ito mamasahe. Paano yan? Dadalhin ko raw talaga sa inyo sa Sabado mga kapatid ko. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin. Nagawan ko nga ng paraan ng imbitasyon niya bukas pero naisahan naman niya ako. Huwag mo munang intindihin yun. Matagal pa naman eh. Magagawan pa natin yun ng paraan. Unpredictable kasi mag-isip si Mommy. Malay natin, matutuloy siya sa pag-alis sa Martes. Sagot ni Brandon. Sana nga at kung bumalik man siya, sabihin mong hiwalay na tayo tapos ipakilala mo na yung nobya mo sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon ko. Nagkakasala ako eh. Nalalagay rin ako sa alanganing sitwasyon.
Saad ni Yana. Number 90, di ba? Tanong nito. Ha? Takang tanong ng dalaga. Lumiko na siya, papasok na sila ng Woodville. Nakikita niya ang mga numero sa bawat gate ng bahay. At tumigil sila sa ibinigay nitong numero ng bahay. May gate din, green ang pintura. Natandaan mo? Oo. Mabuti na lang at wala rito ang mga kapatid ko. Umalis silang 3 para mamasyal. Kung nagkataong nandito sila, ipinahamak mo talaga ako. Alam pa naman nilang break na tayo. Anya nito. Here, sabay abot ng pera. Aba, galante ka ngayon ah. Saad na Yana. Nasa mood lang. Nakangiting sagot ni Brandon. Salamat ah, hindi ko na to tatanggihan. Bumalik ang 3,000 kung binigay kanina sa kanila. Nakangiting sabi nito sa lalaki. Inilagay nito sa pitaka ang pera, inilabas nito ang cellphone nung tumunog yun. Nasaan kayo? Bakit ako susunod dyan? Baka pagagastusin nyo lang ako wala akong pera. Saad niya. Bakit? Tanong ni Brandon. Pwede bang sumabay sa'yo? Sa Baklaran na ako bababa. Nasa Plaza Metro sila sa Makati. Iniinggit ako ng mga damuho. Kasalukuyan daw sila nagpipizza. Weakness ko pa naman yun. Please. Anya nito. Oh, sure. No problem. Tara na. Sabit na binata. Sinabay na nga siya ni Brandon at pinausad na ang kotse nito. Napakalihim mong babae ka. Bungad ni Jubel. Supervisor rin ng communication department. Ang yaman pala ng nobyo mo. Sila palang may-ari ng Plaza Metro Malls. Hindi ka man lang nagkikwento. Lumapit siya. Break na kami. Kaswal niyang sagot. Ha? Bakit? Takang tanong niya. Masyado kasi siyang mayaman para sa akin, tapos super gwapo pa. Naliligo rin sa pabango. Mahirap na at baka paglaroon lamang niya ako. Hihintayin ko na lamang ang tamang lalaki para sa akin. Mahabang sabi ni Yana. Ano? Gulat na tanong nito. You already heard me. Anito ni Yana. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sana nakipaglaro ka na muna sa kanya. Baka naman siya na yung guy na matagal mo nang hinihintay. Sana nilaspag mo muna ang kakisigan niyang yun. Walang prenong sabi ni Jubel. Gaga, hindi naman ako desperada. Mas nanaisin ko pang mamatay na virgin kesa magpalaspag kung kani-kaninong lalaki. Ibibigay ko lamang ang aking pagkababae sa lalaking aking mapapangasawa. Wika ni Yana sa kanya. Paano ka naman magkakaasawa niyan? Dinispatsa mo na yung lalaki nagpapakita sa'yo ng interes. Si Brandon Cruz pa. Yana, sobra ang taas ng standard mo. Isa kang hibang na bruha. Paggalit na sabi ng kaibigan. Bababa nga ang standard ko kaya pinakawalan ko siya. Ani Yana. Ma'am Yana, may bisita ho kayo. Anang kasama sa work. Sino? Eric raw ang pangalan niya. Sagot nito. Bigla ang tayo nito. Eric? Bago mong suitor? Tanong ni Jubel. Kung hindi ako nagkakamali, kapatid ko yon. Tinalikuran niya ito. Bakit naman naliligaw roon ang kapatid niya? Kung ito nga naghahanap sa kanya, unang beses na nakatuntong doon ang binata. Ate, bati nito. What are you doing here? Takang tanong niya. Galing ako sa International Securities sa 20th floor. Nakipag-meeting ako. Naalala kong dito ka nagtatrabaho kaya minabuti kong sorpresahin ka. Saad ni Eric. Almost 12 na. Libre mo naman ako ng lunch. Mahaba ang pila sa kantin. Anya nito. Ganoon din naman sa amin eh. Saglit lang. Pumalik siya sa kanyang cubicle. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Inusisa siya ni Jubel kung sino ang bisita niya. Hindi siya nagkaila rito. Tapos, nagdesisyon itong sumabay na sa kanila sa pag-lunch. Gusto mo lang makilala ang kapatid ko eh. Anya. Gwapo ba? Usisa nito.
Hindi lang basta gwapo, kundi yummy pa. Maporma, tapos public relationship siya ng kumpanya nila. Executive ang walang hiya. Samantalang ako, walang binatbat sa kanya. Ang sahod ko, kalahati lang sa take-home pay niya. Mahabang sabi nito. Wow! Amazed na si Jubel. Pero, proud ako sa mukong na yun. Dependable, hindi siya maramot. Responsible talaga siya. Kaya, kung sino man ang mapapangasawa niya, napakaswerte. Kung ako nga lang ang masusunod, ayoko siya mag-asawa eh. Wika ni Yana. Sobra ka naman. Biglang sampit ni Jubel. Ipinakilala niya ang kasama niya kay Eric. Ngiting-ngiti si Jubel. Ang gaga, kitang-kita niya na kinikilig ito. Kinurot niya ito tapos umalis na sila tungong kantin. Kailangan pa nilang mag-elevator. Samantala, sinurpresa si Brandon ni Marga at habang pinagsasaluhan nila ang dala nitong merienda, ipinasa sa kanya ng kalihim ang tawag ng ina niya. Sinabi nitong magkita sila sa Plaza Metro sa sukat. Today, Mami? Ani Brandon. Around 6 p.m. iho, naghahanda na ako sa pag-alis. Bago ko pala makalimutan, isama mo si Yana. Magdi-dinner tayo. Wika ng ginang. Ho? Gulat na tanong niya. Ano naman ang nakakagulat sa sinabi ko? Wala ho. Wika niya naman na problemado. He sighed. Bakit? Tanong ni Marga. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na talaga, Marga. Babawi na lang ako next time. Si Mami ang tumawag. Inaasahan niya ako sa bahay ng 6 p.m. May pag-uusapan yata kaming importante. Sama ako, biglang sabi ni Marga. Huwag muna sa ngayon, saad ng binata. Bakit naman? Nagtatakang tanong na niya. Medyo frantic si Mami eh. This is not the right moment para magkakilala kayo. Tumayo na siya. Let's go. Okay. Wala sa mood na sagot ni Marga. Lumabas sila ng kanyang opisina. Inutusan niya ang sekretary na ligpitin ang kalat sa kanyang opisina. Sa lobby na sila naghiwalay ni Marga. Nuwipat siya ng gusali para kuhanin ang kanyang kotse. Pagkasakay ng sasakyan, tinawagan niya si Yana. Sa kasamaang palad, di nito sinagot ang tawag niya. Hindi niya alam kung bakit. Binilisan pa niya ang biyahe. 4:30 na, sa tingin niya, maaabutan pa niya ang babae. Tinawagan pa niya itong muli, hindi pa rin nito sinasagot ang tawag. 5 minutes bago mag-5, naroon na siya sa kanyang destinasyon. Nagmamadali siyang sumakay ng elevator. Labasan na ng mga empleyado ng Dell Corporation. Paglabas niya ng elevator, Excuse me, lumabas na ba si Yana? Tanong nito sa isa sa mga nagtatrabaho doon. Si Miss Yana? Napalunok siya dahil nakalimutan niya ang family name ng babae. Hindi pa, sagot nito. Thanks, ani Brandon. Tumuloy siya sa visitor's lounge. Noon naman papalabas si Yana. Natigilan ito nang makita siya. Ngiti ang binigay niya rito. Napansin niya ang pagkalabit ng kasama niya rito. What are you doing here? Pabulong nitong tanong sa kanya na nilapitan siya. Sinusundo ka. Tumatawag kasi si Mami. Hinihintay niya tayo sa Plaza Metro sa sukat. Hindi mo man lang ako tinawagan. Tinawagan kita, ani Brandon. Inilabas nito ang cellphone. Oo nga, 5 beses pala. Pasensya na, nakasilent eh. Tara na, yaya ni Brandon. May tumikhim sa tabi niya. Siya nga pala si Brandon. Si Jubel, supervisor din siya kagaya ko. Kamusta, Jubel? Mabuti, Brandon. Ikinagagala kitang makilala. Same here. Kasama si Jubel, tinungo na nila ang direksyon ng elevator. Ilang biyahe nun ang kanilang pinalampas dahil siksikan. Hindi humawalay sa kanila ang kasama ni Yana. Kasabay nila ito sa elevator. Saan ba ang way mo, Jubel? Tanong ni Brandon. Bikutan, sagot niya. Pwede kang sumabay sa amin kung gusto mo. Sukat ang punta namin. Alok ng binata. Pwede? Oo naman. Paisabay na lang kung ganun, ani Jubel. By all means. Pinagbuksan niya ng pintuan ng kotse ang dalawang babae.
Sa panlikurang upuan, pumesto si Jobel. Katabi naman niya sa unahan si Yana. Nakalagpas na sila ng Magallanes nang makatanggap ng tawag si Yana. Huwag mo na akong daanan, Eric. Diretso ka na sa pag-uwi. Malilate lang ako. Huwag mo nang alamin kung saan ako pupunta. Napaka-atribido mo talaga. I-text mo na lang ang kambal. Matutuwas kung sino man sa kanila ang oras na sunduin mo. Hindi ako makikipag-date. Saad ni Yana. Kailangan talaga magsinungaling? Tukso ni Jobel. Tse, suway naman ni Yana. Tahimik lamang si Brandon. Hindi siya nagkomento sa mga narinig. Hinayaan niya magkaibigan. Nag-exit sila ng bikutan. Abot-abot ang pasasalamat sa kanila ni Jobel bago ito bumaba ng kotse. Bumalik sila sa expressway. Eric yung kapatid mo? Tanong niya. Oo, sagot niya. Nangangahulugan pa lang hindi natuloy sa pag-alis ang mami mo. Problema, ang nakikita ko sa Sabado. Sana nakalimutan niya ang planong pag-imbita sa aking mga kapatid. Sana nga, anya nito. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, tinawagan muna ni Brandon ang kanyang ina bago sila bumaba ng kotse. Malapit na kami, iho. Sa main entrance namin kayo hihintayin. Wika ng mama niya. Okay, sagot niya. Bumaba na sila ng kotse ni Yana. Hinawakan niya ito sa kamay. His mom would surely like that. Ayaw na muna niyang isipin ang pinangangambahan ng babae ukol sa imbitasyon ng kanyang ina sa mga kapatid nito. Pumasok sila sa mall. Nakita niya ang kanyang ina. Tiningnan ng guard ang bag nito. Tapos, sinulubong niya ang ginang. Hinalikan sa pisngi. Nakipagbeso-beso naman ito kay Yana. Kitang-kita niya ang kagalakan ng mami niya sa presensya ng dalaga. I really like your simpleness, Iha. This is me, Tita Mila. Nakangiting sambit nito. That's why I like you. Nakangiting komento ng ginang. Kung ano man ang mga narinig ni Brandon, hindi na siya nagkomento pa. Sumunod siya sa dalawang babae. Tumuloy sila sa isang salon. Pumwesto naman siya sa sofa at hindi nakialam sa mga ito. Please like, subscribe, notify,